So, ito, usapang nanay ito. Alam mo yung bilang isang nanay, gagawin mo lahat. Maglaba, magluto, maglinis, alaga ng mga bata, ng mga anak. Tapos ako kasi yung nanay na parang okay lang na madumi ako sa sarili ko basta mga anak ko malinis. Basta yung mahirap pagsabayin yung paghahanap buhay at saka alaga sa mga anak. Simula kasi nung nag-asawa ako, wala akong wala akong kasama sa bahay. Dati lang yun nung maliit pa yung eldest ko. So mayaya siya. May tagapag-alaga siya. Pero nung dumating ang time na wala, ako na lang lahat kasi syempre gastos ka pa. Tapos feeling ko naman kakayanin ko eh. So kaya ko naman talaga. Wala kasi akong ibang iniisip kundi magiging maayos ang bahay. Yung maayos ang bahay tapos pabigyan ko sila ng magandang buhay. So okay naman sana yung takbo ng buhay ko. Pero sabi kasi nila, hindi pwedeng blessed ka sa lahat. Kay tagal-tagal kong namuhay sa kasinungalingan. Kasinungalingan na gawa ng asawa ko. So alam na natin siguro kung may makarelate man sa atin dito. Ako pa ulit-ulit. Hindi lang hanggang 10 beses ako nagpatawad, pero dumating yung time na ako mismo nagsasawa. Ako mismo lumayo yung loob ko, ganun. Ang hirap lang kasi lumalalim yung galit. Lalo na pag may pamilya nang nakikialam. Hindi ako mahilig magpinto sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. I did my vlog. Will you please stop crying? You close the door. Mahirap yung nag-iisa ka na nga lang sa bahay, wala kang karamay, wala kang kausap. Tapos kung bibigyan ka pa ng headache, pasakitan ka pa, parang hindi ka tao, ganun. Honestly, ako yung tao mahabang pasensya. Pero dumating sa time na hindi na. Yun bang lahat ng ginawa mo, alagaan mo siya sa tuwing nagkakasakit, nasa bingit ng kamatayan, alagaan mo siya. Pero hindi pa rin pala sapat. Kasi may mga tao talaga naman na hindi makikita yung worth mo. May mga tao talaga na ubod ng sinungaling. Pero okay na yun. Pas na yun. Ako, sa side ko, ginawa ko naman lahat eh. Kaya hindi na ako mabiblame pagdating ng panahon. Tayo mga nanay, laban lang eh. Laban lang. Alam mo yung feeling na alaga ng mga anak, sabayin pa ng hanap buhay, maghahanap ka ng pera kasi kung sahod lang aasahan mo, wala. Tapos may pamilya pa na pinapakain. Hindi sa pamilya ko kasi naman ang mga magulang ko yung may mga naman sila na mapensyon naman. Pero yung sa kabila, ang hindi ko lang talaga kasi grabe yung paninira nila sa akin. Ito, watch out for my husband. Okay na ako. Okay naman na yung mga anak ko. Nakita naman nila kung anong ginawa ng mga pamilya mo.
Anong ginawa ninyo sa amin? Harap-harapang panluloko, kasinungalingan. Pero alam ko naman na darating yung panahon na babalik sa inyo lahat ng ginawa niyo sa amin. At sana pag dumating ang time na yan, hindi ka mangangailangan sa amin. Ay, ano na ba tayo? Dapat vlog ito ng nanay eh. Okay. Ito mga sis. Kahit nasa bahay ako, dami kong rakit-rakit. Nagpapaliawi ako ng mga alahas, nag-aalaga ako ng mga manok. Pero yung mga manok kasi, kinakatay lang namin kahit hundreds na yan. Kinakatay lang namin pagka para may ulam kami. Pero pagka may bumibili naman, why not? Diba? Mas maganda. So, kahit sa bahay, nagtitinda ako ng kung ano-ano para lang syempre tayong mga nanay, may mga kailangan din tayo eh. May mga personal needs tayo na hindi na dapat natin iasa sa mga asawa natin na wala namang pakialam. Yung iba siguro, pero ako kasi walang pakialam yung asawa ko. So kaya, ako, ang ginagawa ko, investment. Kahit umiiyak ako gabi-gabi, kahit parang buhay nga ako pero parang patay na, parang buhay na parang patay, ganun, kasi masakit eh. Masakit yung lukuhin ka ng paulit-ulit na harap-harapan talaga. Tapos kung uwi sa'yo, parang wala lang. Uwi sa'yo, parang wala lang, parang walang nangyari, ganun. Pero nung na-realize ko na yung mga anak ko pala ang sobrang nasasaktan, doon ako naalarma ako. Bakit? Nung panahon na huling bisis na umiyak ako, nakita ng anak ko, eldest, pumasok sa kwarto ko, sabi, "Mama, pwede ba? Tama na. Itigil mo na yan, mama." Ako, mama, galit na ako sa kanya. Nakita ko talaga yung mukha ng anak ko na parang namumula sa galit, yung parang nanginginig yung mga kamay na halos isumpa niya yung mga dugo nila. Hindi ko sila tinuturuan pero lumabas pa rin na yung nanay niyang impacta. Sinasabi pa, bini-brainwash ko yung mga bata. Paano baby brainwash? Malalaki na yung mga anak ko. Nakikita na nila kung anong ginagawa ng ama nila. Na kinukonsinti naman ng buong pamilya niya. Mga pamilyang walang hiya. Sinasabi ko ito bakit? Kasi okay na ako ngayon, sis. Yung parang bumangon na ako. Doon ko lang na-realize yung umiyak ang anak ko, sabi niya, "Mama, pag nakita kitang umiiyak, nagigilty ako sa sarili ko. Mama, kapag nakikita kitang ganyan kang nalulungkot, namumuto, hindi ka nakakatulog. Nakikita ko na yung future, mama. Pag ano man ang mangyari sa'yo, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko." Sa mga sinasabi niya na ganyan, para akong naunto. Kailangan pala ako ng mga anak ko. Kailangan nila ako. So I did my best. Kahit wala akong asawa. Pero yung support naman andyan eh. Pero hindi lang talaga sapat kasi hindi naman kasama sa budgeting yung magkakasakit. Wala yun, hindi kasama yun. Tapos syempre may mga personal needs ang mga anak ko. Ako din. So hindi talaga sapat. Tama lang sa pagkain. Hindi naman nagugutuman mga anak ko kasi may pagkain naman sila. Pero syempre may mga pangarap din ako.
Sa sariling sikap ko, nag-iipon-ipon ako. Sa awa ng Diyos, may kalahating hektarya na ako. Tapos, I know pala, hindi siya kalahating hektarya kasi ano pa siya eh, may 500 square meter. Ano pala siya? 5,500 square meter yung lote ko. Doon ko na lang binubuhos yung araw, yung oras ko sa pag-iisip kung anong pwede kong gawin. Kasi kung sa asawa, hindi ko naman hawak yung isip niya. Tsaka nandyan yung pamilya niya, mga impacta. Oo, honestly, mga impacta talaga. Ubod ng mga sinungaling, ubod ng mga konsentidor. Siguro kasi hindi naman ako magja-judge, pero siguro yung hindi ko alam kung ano yung story ng mga magulang nila, bakit ganun yung mga anak. And we are lucky and I am blessed na napalaki kami ng mga magulang namin na maayos, nakapag-aral kami. Stop, baby. You close the door. You close the door. Ganon yung buhay ko. Kaya sa mga kapwa kasis ko na kapwa misis ko na may mga pinagdaanan sa buhay, laban sis. Laban lang. Huwag niyong ibuhos. Huwag niyong gawing mundo ang mga asawa niyo. Kasi lahat pwedeng magbago. Ako nga, best yun eh. Binigay ko na sa kanya yung best. Lahat ng pag-iintindi ginawa ko na. Kaya nga galit yung anak ko. Kasi paulit-ulit na lang, mama, hindi pa ba matapos lahat ng to? Habang pinapatawad mo siya, mas lalo ka lang yan sinasaktan. Ganun. So tama naman siya kasi harap-harapan niya eh. Pero okay na ako, kinakalimutan ko na yun. Ang sa akin lang ngayon nga, at least magpaganda tayo, pero hindi naman talaga ako maganda, pero sinikap ko naman talaga na malinis lang ako sa katawan ko. Kahit ganun, huwag pabayaan ang sarili, kasi siguro darating din naman talaga yung time na magiging masaya tayo. Siguro kasi marami lang talagang pagsubok na darating sa buhay. Ganun talaga, hindi iba, yung parang minsan nga sabi ko na nga unfair ang buhay. Pero kapag tiningnan mo sa kabilang side, parang blessed pa nga ako eh. Bakit kasi tinanggal niya sa buhay ko yung masamang damo. Hindi ko kasi hindi ko deserve na magkaroon ng kasamang toxic sa buhay. Yung kasinungalingan na paulit-ulit na lang, wag na, di bali na lang mag-isa. Masaya na ako, may mga anak ko, kasama ko mga anak ko. Basta ito lang talaga yung ng topic ko na ito. My life is not perfect. So, asawa ko nagloko ng mahabang taon. Pero pinatawad ko. Sabi paulit-ulit. Pero, okay na yun. Lumayo sa buhay ko ang mga toxic. Na-realize ko din na ang ayaw sa akin, edi lumayas. Problema pa yun. Kaysa makasama mo sa bahay, yung magsama kayo sa isang bubong na wala naman siyang respeto sa'yo, at saka sa paulit-ulit na sakit na pinaramdam niya sa akin, nawawala na rin ako ng respeto at pagmamahal. Ganun yun. Yung parang I don't care, bahala ka, total hindi na ako nagkulang sa'yo. Pero sana pag dumating ang time na
Kasi bilog nga ang mundo eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Pag dumating yung time na mangyayari ulit sa'yo, yung nadisgrasya ka, yung mga ganun, yung mga nagkakasakit ka, sana alagaan ka nila. At sana alagaan ka ng pamilya mong mga demonyo. Actually address ko to sa asawa ko eh. Pero siguro kung makikinig kayo sa akin, okay lang kung magbigay kayo ng opinion, walang problema sa akin yun. Pero isa lang talaga sasabihin ko, galing ako sa naluko. I mean, yung galing ako sa heartache, headache, dumating na sa point na ninenervyos na ako. Yung parang duman ako sa depression, pero kinaya ko lahat kasi iniisip ko may mga anak pa ako eh. Kailangan ako ng mga anak ko. Okay na ako. Salamat sa Diyos kasi kahit ano pang gawin niya, hindi na ako umiiyak. Kasi yung lahat ng sakit na tinanim niya sa puso at isip ko, nagiging manhid ako. Yung parang hindi na ako nasasaktan. Kaya kung dumating man ang time na magbago siya, sana magiging maayos pa buhay niya. Kasi wala na ako. Yun lang yun. Wala na ako. Sana hirap no pag niluloko ka. Ako nga sa mahabang panahon akong niloko eh. Umiiyak lang ako, kinakausap ko siya, pero kahit anong gawin ko, demonyo talaga, hindi talaga magbabago eh. Ang mga sinungaling talaga, walang pagbabago yun. Kaya kapwa ako mga sis, mga misis na may pinagdaanan, laban lang tayo. Go. Kung gusto nyo ng kausap, andito lang ako. Tanungin nyo ko kung paano ko nalagpasan lahat ng sakit at hirap na napagdaanan ko. Kasi normal talaga sa ating mga nanay na syempre masaktan ka. Lalo na yung panahon na sabay-sabay kaming magkasakit ng mga anak ko. Siya naman nasa kabit. At saka isa lang din yung thankful ako na wala na siya sa buhay namin. Bakit? Kasi sa tuwing nagluloko siya, yung mga anak kong nagsasuffer, nagkakasakit sila. Kaya ngayon okay na ako. Ito pala yung bunso ko. Oo. Ito yung batang hindi ko pwedeng baliwalain. Kasi wala siyang papa eh. Wala siyang papa. Okay lang. Tinanong ko naman yung mga anak ko kung anong gusto nila. Sabi na, Mama, masaya na kami. Sabi lang naman ng mga anak ko, okay kami Mama. Kasi hindi naman talaga ako nagkulang sa kanila. Binigay ko naman yung best ko. Yung kahit umiiyak ako, ay okay lang. Umiiyak ako, nagluluto doon sa kusina, hala sabay tulo lang luha. Pagka subo sa kanila. Ngayon malalaki na kasi sila, na overcome ko na din yung sakit ko na parang yung depression, yung duman ako sa depression, pero okay na ako. I don't care na. Kaya sa ating mga misis, laban lang. Marami pa tayong dapat pag-uusapan, pero hindi ko na i-detalye pa. Ngayon kasi busy na ako. Kapag natuloy ako or magkalakas ako ng loob na aalis ako. Iniisip ko naman eh, may farm na ako, pero hindi pa yun enough eh, kasi iba kasi yung desire ng puso ko eh, yung parang
I love myself, ganun. So, kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa buhay ko. Ganun lang, kasi sobrang sakit na yung nararamdaman ko nung panahon na yun. So, okay na ako. Nag-a-apply ako for Canada. At sana, basta Diyos na ang bahala. Pag natanggap ako, pag hindi naman ako pinahihirapan, ibig sabihin sa akin yun. Pero pagka pinahirapan ako, hindi ko na i-wish yun ulit. Bakit? Kasi hindi para sa akin yung ganun. Pero okay lang. Okay lang. Kasi mag-ano na lang siguro ako ng farm. Tapos na rin ako sa mga luha. Mga sis, kapag umiiyak kayo, wag yung todo-todo. Kasi wag mong dibdibin kapag niloloko kayo. Wag niyong dibdibin. Hayaan niyo siyang magloko hanggang sa mamatay siya. Yung parang ganun ba. Pero hindi naman talaga natin wini-wish yung kamatayan ng isang tao. Kasi masama yun. Pero kapag nasa point ka talaga ng pain, nasa kalagitnaan ka ng pain, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yung galit na galit ka. At saka minsan naitanong ko na rin sa Diyos, Lord, bakit ganun? Napaka-unfair. Kasi pwede naman akong kausapin eh. Ayaw ko na sa'yo. Okay, go. Pwede naman ako ipaprangka na may iba na ako. Okay, go. Walang problema sa akin yun. Pero wala. Siguro pwede kong i-detail lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Pero hindi na muna ngayon. Kasi parang at this time kasi parang gusto ko lang na may kakwentuhan ako. Pero wala akong kakwentuhan. So dito ako basta wag niyo lang akong anuhin, i-judge, kasi i-upload ko to sa YouTube eh. Yung parang libangan ko lang muna to, magkwento ako kasi wala naman talaga akong kausap. So mga sis, kung gusto niyo ng kausap, i-message lang ako, tapos add niyo ako sa Facebook, ganun, para madami na tayo. Kung sino nakaka-relate sa akin, go, talk to me, i-add niyo ako, ganun. Siguro sa susunod na naman, sana makakuha ako ng mga positive feedback dito. Hindi ko naman talaga hiniling na magustuhan niyo ako, kasi wala namang nakakilala sa akin. Pero sana marami pa tayong pag-uusapan kung paano ako nagsimula, kung saan ako nanggaling, at anong mga pinagdaanan ko. Ito kasi parang ano lang ito eh, yung sinabi ko lang naman sa inyo na hindi talaga, ang point dito is hindi okay yung family ko. I mean yung family, yung ano namin ng asawa ko. So okay na rin. Hindi talaga kami okay. Pabayaan ko na total, hindi naman ako nagkakasala eh, siya naman nagkakasala. Sarili niya lang niluloko niya. Malalaki ng mga anak namin, nakuha pa magloko. Hayop yun, no? Hayop yun. Aywan, bakit? Tapos nilalait pa ako ng todo ng isang kabit na mukhang palaka. Ay, sorry. Hindi. Yung akala mo naman kagandahan ang halimaw eh. Ang ano lang is bahala na siya sa buhay niya. 'Di ba? Tayo lang, ang ano ko lang na mapalaki ko ng maayos yung mga anak ko, na hindi sila matulad doon sa pamilya ng kabila. Pinagpa-pray ko talaga na kung may karma man, Lord, hindi sa mga anak ko kundi doon sa mga demonyo. Ganun lang. Kasi mga anak ko mga inosente naman sila eh. At saka ako naman, ginagawa ko naman ang tama. Nitakot nga akong gumawa ng hakbang na makakasira. Kasi alam ko naman yung outcome eh. Hindi talaga ako nag-ano. Kaya ang mga anak ko, mali yan, mali, ganito, ganyan. Mali yan mga anak, mali. So, alam na nila yun. Kaya, siguro, darating din talaga yung time. Sana, mahanap ko rin yung para sa akin. Ay, hindi.
nano ko yung buhok ko kasi naglagay ako ng virgin coconut oil kasi nag-ano yung buhok ko, ewan ko sa stress siguro. Laban lang mga sis, mga kapwa ko misis, laban lang. Ma-overcome din natin yung pain na dulot sa atin ng mahal natin. So, God bless po and pray lang po talaga. Tingnan nyo ako ngayon. Although ako kasi hindi ako marami kasi akong rakit-rakit kaya iniisip ko sa gabi ano na gagawin ko bukas, maititinda ko ganyan. Pero may